So parang minsan kasi ganun eh. Na parang akala mo bumalik ka o nandun ka pa rin sa same spot. Akala mo walang. Pero hindi naman kasi lahat pwedeng maging katulad namin. So, hindi. Kasi sabi ko, parang di ba, kahit bumalik ka sa, kanya, naglinya-linya show tayo ngayon. Parang nag-full circle siya eh, no? Na, wala lang. Ang ganda lang na idea mo, kaya nag-game agad ako eh. Game, kasi dami nating kwento individually and magkasama, di ba? Mabuhay, masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay. Mabuhay, masarap, mabuhay. Living the Philippines life. We live it the Filipino life. Living the Philippines life. We live it the Filipino life. Cool kahit mainit, sakay sabay sa sabit, para-paraan. Sino una? Ikaw ako? Sige, mauna ka na. Ako ba? Game. Kailangan kasi maset yung ano eh, no? Yung beat eh, o yung parang tono niya eh. Hindi ba naman tayo nagkaroon ng beat? Kaya... Sige, simulan ko. Sige, ikaw. Yo, what's up, mga fellow 21s? Andito na naman ang inyong honey buns. Ang isa dito ay bagong may bahay at ang isa dito'y magkakaroon na ng may bahay. Lakas. Si Alice ang galang yun kasi nag-propose siya. Lakas. Grabe. Yo, check. Sa nakalipas na event, may isang bata na nag-split. Ang pangalan niya ay Vic. At ang bumulwak ang kanyang puwit. Pero ang hirap pa. Nahihirapan na kong isipin ng next part, pero ang top of mind ko, ang kausap ko ngayon ay laging nasa top ng charts. Ibang level ang kanyang intellect at ang kanyang gupit ay malupit. Sama. Ito mo 5 years ago, sabi ni Ali ang huling The Linya Linya Show. Listen up yo, kaya niya na mag-go. Dahil sa kanyang business, may Mercedes na siya yun. Nagkasasakyan na. Nakakamiss tuloy mga sakay ko noon kay tita. Sa mga nakakaalam, yan ang kotse ni Vic nung maliit pa ang kita. pero kita nyo naman ngayon. Grabe ang rumarampa ang kanyang kotse sa may kalsada. Hindi ko na... At eto pa rin kami, pumapalpak pa rin sa linyahan pero sumasabak pa rin. Parang kotseng nasiraan sa kamuning. Sama? Mabalik yung mga times na yung mga college days natin na frustrated rappers tayo. Wala, mga frustrated pa rin. Akala ko nag-improve na yung freestyle ko. Nakakahiya naman. Nag-interview na tayo ng mga rapper, ganun pa rin. Kasi bumaliktad no? Parang imbis na ikaw yung mahawaan ng rap, parang sila yung nahawaan ng pagiging makata, no? Totoo. Naging sensitive guys sila. No? Di ba? Parang yung linya-linya show, naging, ika nga yung kinukwento ko, parang naging therapy ng mga rappers. Kasi tingin ko sa rap game, wala naman akong alam sa rap game.
Alam ko lang ngayon, All About the Benjamins. Oh my God, grabe. Woo. Yan na ang malakas na ang kitaan. Mula sa ibaba, kumikita na ng 2,000 buwan-buwan. Teka. Malaki yung inakyat talaga, no? Grabe. Malaki. Grabe. So yun, and then nagkaroon nga tayo ng solo podcasts. No? And then umalago naman, no? Parang nagkaroon tayo ng kanya-kanyang diba? Parang tinahak mo pa rin yung rapper's route. Tapos tinahak ko pa rin yung pagiging madasal. Nagsosolo na lang. Tapos hanggang sa nag-message ka, diba? Ika nga sa rap natin. By the way, may rap song tayo. Promote naman natin yung rap song natin. Grabe. Grabe na sa... Ang tagal na nito. Ang ano lang to second only to the Beatles. Ganun na katagal sa top of the Billboard charts. Grabe yan. Let It Be yung kasabayan natin, no? Let It Be. Let It Be. Living the Filipino life. Ilang streams na siya sa... Pare, grabe. 22 M ba yun? Pero sa mga bagong nakikinig dyan, sa mga sa mga matagal nang nakikinig ng The Linya Linya Show, alam nyo naman na yung OG tandem namin ni Vic. Dito nagsimula lahat. No? Dito nagsimula ang pod career namin pareho. And may nasulat kaming kanta before, Living the Filipino Life. Pare, wala na ata siya sa Dito ba siya? Dito ba? Ilan na siya? Ilang thousands of millions of views na to, Grabe, pare, hindi biro to. Nasa 45,000 na yan, pare. Isipin mo. Smash it. Grabe smash. Living the Filipino life. No? Tag life, hug life, wala kaming love life. Nag-iba na. Iba na. Marami nang pinagbago. Grabe. Diba? Ilang love life yun. Tig-isa lang no? Tig-isa lang na love life. Oo. Pero yun na. Pagtapos, yun na. Yun na. Congratulations nga pala dahil si Ali ay nag-propose na sa walang iba kung saan kami lagi nagre-record. Doon siya nag-propose. Kung naalala na ating mga viewers, listeners, lagi kami nagre-record noon sa Switzerland. Diba? Grabe. Paborito namin yan Kaya siguro doon niya dinala si Rach, no? Parang dito nagsimula yung podcast. And kasama ka sa akin dito. Kasi yung Switzerland parang mag-ano lang yung kay Ali. Parang Bulacan lang natin yung kay Ali. Pagka nabobor, pag nabobor, yan, lipad dyan. Sabi ko... Yung ticket sa kanya parang toll gate lang. Pero grabe. Sa mga nakakaalam ng reference namin, part nung lyrics yun nung Live in the Filipino Life. And talagang dinibdib ko yun, pare. Thug life, hug life, wala kaming love life. Ayos lang. We live in the Filipino life, no? Pero na-manifest naman ata. Mukhang narinig ng mundo. Nakawawa itong dalawang to. Episode pa natin yung kotse. Nagreklamo ako kay tita. Nung maliit pa yung kita. Galing Ganda. Nakaisa ako dun. Oo, ganda dun. Ngayon, 2,000 buwan-buwan na no? At ngayon, meron ka na rin sarili mong chikots. At tinutupad mo na ba yung di ba parang yun yung mo, na lahat ng sinasabay ka noon. Ay, pare. Isasabay mo rin, di ba? Pare, ikaw na lang yung hindi ko nasasabay dun. Kailangan kita masabay. Oo nga. Nasabay kita noon sa scooter Face pa yun no? Oo. So, pero alam ni Vic yan. Kasi yun nga majority naman ng ng buhay ko, passenger princess lang tayo, pare. Passenger princess. By choice, no? choice. Grabe. Meron naman pambili, wala lang. Masaya lang na hindi mag-drive. Ayoko nagda-drive diba? Gusto ko may nagda-drive para sa... Oo. Parang bumili si Ali ng sasakyan nun, hindi nila alam yung kwento. Bumili ka sa sasakyan, tapos naubusan ng gas, tapos parang iniwan mo na lang. Ay, C5. Iniwan ko. No? Nakisabay na lang siya kasi parang sabi niya, this isn't worth it. It's not working. It's not working. So, passenger princess by choice. By choice. Oh.
Eh ngayon, did you miss us? Si Alice Sangala, may-ari na ng The Big Fuss. Talagang umaalago ang business ni Ali. Talagang love life and professional life. Nandiyan ka ba ngayon sa bago niyong ka-house blessing niyo? Ano? Tignan niyo yung kahoy sa likod ni Ali. Galing pa yan sa Brazil. Yan, ano yan? Oo. Ibang gawa to sa katawan ng mga Brazilian ano yan eh? sorry. Parang conquistador. Sabihin ko yung brown na kahoy diyan, parang ano yan eh, Brazilian waxwood. Yan Diba? ang tinatawag. Brazilian waxwood yan. Walang himulmul yan. Wala. Nung binili namin yan, panay pa yan eh. What rhymes with himulmul? Marami pa siya. Yung kasabihan na Pinoy. Bulbul. Bulbul ang bituka natin. Yan, bulbul. Parang ano yan. Gandang t-shirt na, no? Linya-linya. Oo. Linya-linya kids. Bulbul ang bituka natin. Ay, no. Abangan nyo yan. Abangan nyo yung t-shirt na yan. Pero, yung ang dami mo na nakakolab na no? Mga artist. Si Keija. Meron na. Sino pa ba yung mga bago mong ka-collab? Well, yung dream come true natin to Vic, syempre alam nyo naman kami ni Victor, parehas kaming solid hip-hop fans, So, yung flip top talaga yung dream collab ko, pare. So, bilang fan, yan yung talagang inaspire natin. And medyo na-ghost bumps ako sa nung nandun sa venue na nakita ko na yung linya-linya flip-top shirt sa flip-top event. Doon ako medyo ganun. So, sabi ng utak mo, no? Mag-iay tayo. Yun. So, flip-top yung pinakahuling collab na tingin ko nasa goals yan. Nasa goals, no? Kaya, happy tayo dyan. Tapos, Netflix rin, supporta rin ng syempre, di ba? Yung linya-linya and Absolute Mega Best, supporta pa rin yung linya-linya. Pare, yan yung sinasabi namin. Ang message ko nga kay Ali, parang cheers to coming up. Alam ko mayabang, pero parang medyo deserve mo rin minsan buhatin yung... By the way, sa mga nanonood, parang hindi mapakalimput ko. Medyo masakit pa kasi yung parap ng split. Totoo. Kaya yan siya sabi ni Vic na minsan okay din magbuhat ng sariling itlog no? Oo. Naiiwan sa stage Naiiwan sa stage. pero in relation to that, sa mga nakikinig, si Vic nga, nasabi mo naman to sa pod mo, Vic, tama, di ba? Nakwento mo na ba sa pod mo? Yung split mo? Hindi pa. Pagbalik ko siguro sa recording. Dito na natin ikwento. Oo, dito natin ikwento. So, yun na nga, ako, gigil ako makasama dun sa Absolute Mega Best. And grabe guys, year after year, palaki ng palaki yung Comedy Manila events. And yung Absolute Mega Best, naubusan na nga ng mga words para i-describe tong massive event na to Kaya sinama nyo na lahat no? Absolute Mega Best. Wala. Yun na talaga wala na. Para malinaw. Nasa apex na ng ng comedy So, ang laki ng event. Alala ko nung tayo, parang nalilimos tayo ng sponsor ngayon. Na dati, di ba? Nung mga unang episode natin sa, mo pa yun? Saan ba yun? Sa condo. Sa Mandaluyong, sa condo pa nun. Kung saan nakikiligin tayo ng mga mga vinyl mo ng Tupac. Ganyan. Nanlilimos tayo ng sponsor, pa-joke-joke. Ngayon parang patanggi na tayo no? Yung ako sobra na Hindi naman, sobra na. Na parang sabi ko maraming dyan. Maraming ibang creators din dyan. Sabi ko rin sa kanila. Sabi ko, mag-explore sila ng ibang, makinig din sila ng ibang pwede nilang pag-sponsoran. Kasi, ang pangit din naman na naka-funnel lang sa atin yung lahat ng mga
funds nila, yung budget nila, parang 80% ng marketing budget inaalat sa atin for one. Hindi namin bakit parang yung mga nagpo sa atin, mga nakasando lang, ganyan. Tapos yung office nila parang walang upuan sa floor. Sabi, ba't wala kayong, lahat kasi ng budget namin na pupunta sa inyo, sabi nila. Grabe. Sabi namin, parang hindi alam mo, matanda na kami, yung mga sponsorship na yan. Kumbaga, hindi na, ang kailangan na natin mga health, no? Kaya lagi kayo mag-Jenna All Plus. For a no? Maganda yan Pero gusto ko nga i-try yan. Ano yan? Jenacol? Jenacol Plus. Jenacol Plus. Maganda yan. Ano to Kasi pang repair ng mga ligament. Putol. Pero yun nga, di ba? Nagkatotoo na. Sa totoo lang, yung mga sponsorship, di ba? Kahit nung pandemic, may mga sumuporta sa atin. Tapos parang magkano yung 10B? Sabi 10B. 10B. Hulugan. 10B. Kung narinig yung generational wealth, yun na nagawa namin ni Ali. Dahil 10B and over century. Secured na yan. Secured na ang Kaya ito, we're just doing this for fun. Wala na tong wala na tong tungkol sa sponsorship, na kapag interesado sila, mag-email sila sa linya-linya.ph@gmail.com. Hindi na natin yan tinutulak yung mga ganyan. Hindi na yung makuha si Victor Anastasio and si Alice Anggalang, who on their own are juggernauts in the industry. Pero makakuha mo sila 2-for-1 deal, hindi na ganun ka hard sell. Relax na lang kami. Oo. Yung t-shirt ko. Ano yan? Yan. Dito libre Libre yan. Libre check-up. Tangina, kahit wala kang sakit. Pa-check up ka. Oo. Yun. Ikaw, wala ka namang iniindang Ayun niya, Vic. Speaking of update, kumusta naman yung blood mo? Meron na tayo mag-update sa edad natin kasi yung crowd, yung audience natin, feeling ko, pa 24 na Kaya nga, lumipas na yung mga taon Galing akong ospital kanina. Kumusta? Galing ako ospital, nagpa-check ako ng tuhod. Ganun? Masakit. Yung right knee ko. Parang kumikirot. Jenacol. Ayan na nga, feeling ko baka nasobrahan ako dyan sa Jenacol Plus. Jenacol minus humor, sa sports or Hindi ko alam actually. Parang wala akong maalalang specific na injury. Pero, na lang. Ewan ko, paggising ko, parang may naiipit na, parang di ako maka-Indian seat. May kumikirot. Baka sa liver. Sa liver to. Sumobra. Oo. Sa liver. Kasi sa reflexology, parang di ba yung liver sauce? Pag ininom mo yan, masakit sa paa. Hindi kaya uric ka na yun. Yun niya parang hindi naman umabot sa point na ipapacheck yung uric ko. Kasi parang, sabi ko kumikirot, pero after a few weeks, dahil ang haba ng pila rin dun sa pa-check up, medyo nawala na nag-subside na yung sakit. So pagpunta ko kanina, konti na lang yung pain. So sabi lang sa akin, wag ko lang daw, parang wag kong dalhin dun sa masakit. Kung alam mo nang masakit yun, wag mong gawin yung movement na yun. Yung rational naman yan, i-risk mo muna. Tapos gagaling siya, tapos pwede mo nang bigyan uli ng bigat. Parang gano'n. Sabi niya, para siyang sugat na pag may sugat ka, wag mong kutkutin, hayaan mo siya maghilom. So, kakaiba rin, no? Parang sabi niya, na parang lesson in life din ata yan, men. Diba? Wag ka dun sa nasasaktan ka. Yata yung doktor na nagano sa'yo, no? Si Dr. Sus.
Yun na noon si Dr. Sus. Bumalik na si Dr. Sus. Bumalik si Dr. Sus, pare. Ginamit pa nga na ano yan eh. Ginamit pang reference ni ano yan eh. Sino yung naghiwalayan? Si Jack Roberto pati si ano. Sino yung partner niya? Si Barbie. Oo. Ni-reference niya si Dr. Sus, pare. Sabi sa'yo. Oo. Yan talaga ang takbuhan ng mga tao na sasaktan, si Dr. Sus. Yan. Feeling ko yung mga nakikinig din sa atin, may mga, ako high uric acid na ako eh. So sabi, pag high uric acid, medyo sure na may gout. Kasi sumasakit na itong mga daliri ko. Kunento ko to sa podcast eh. So lately, nag-ano na ako, mga low uric, di ba? Yung mga caviar, lobster tails. Yan. Pearl of the Orient. Scallops. Yung ganyan lang. Sea bass, sea bass. Yan. Yung mga ano lang. Mga ganyan lang. Mga regular. Tsaka madaling i-access na mga pagkain. Sa marketplace lang yan eh. Yung mga yan. Oo, mabilis lang. Kumbaga hindi ka maghihirap na parang anong tawag nun? Hindi mabe-break yung wallet mo. Parang ganun. Kanina, dinner ko, Alaskan king crab. Kasi pero ako ng Wagyu ng mom ko. Sabi ko, kaso may uric na ako mo eh. Tapos yun, inutusan niya yung robot namin. Inutusan namin niya yung robot namin magluto ng Alaskan king crab. May AI. May AI, sumarunong. Oo. Yan. Pero totoo, pre-diabetic na rin ako. Pero hindi naman siya, parang parang precautionary. Precautionary. So, yan, yung blood work, no? Pero, yung itsura natin, parang hindi naman tayo overweight, underweight. Yeah. Kumbaga tayo sa average. Ika nga ni James Caraan, average looking. Yan. Pero meron ka pa rin nakakagulat high cholesterol. Yun sa yung Vic no? So, ako eto may iniinda ako sa tuhod. Pero yung ikaw, yung binabanggit ko kanina, sabi ko nga massive na yung mga yung events ng Comedy Manila, yung huling absolute mega best of Comedy Manila. Ano nangyari doon? Kasi nabalitaan ko, ayun nga. Kasi meron akong joke na nakapanood rin sa March 22 sa Haribon Theater, Insular Haribon. Basta one of those. 3 tickets left. Insular Theater siya. 3 tickets left? 3 tickets left to sell. No? Oo, kasi hindi pa na handmade yung mga ticket eh. Tatlo pa lang yung nagagawa. Pero yun nga, may joke ako about sumasayaw ako. Party trick ko kasi lagi yung nagsisplit eh. Kasi nga, nag-taekwondo o flexible. So parang, ito hanggang sa Absolute Mega Best Manila, nag-after party kami ng karaoke o videoke. Nag-Gariby ako, tapos biglang split, alam mo yun. Parang katuwaan lang. Itong time na to, hindi ko pre-practice. Yung ako kumalagkit yung sahig, or masigip yung pantalong ko, or kulang ako sa stretching, or tumatanda na, or all four. Feeling ko all four, alam mo yun. Pag tumatanda ka na, iba na dapat yung, parang kang gymnast na nagba-backflip. Pero pa 40 ka na eh, tapos alam mo yung bigla ka nag-backflip sa party, tapos may nasira. Parang gano'n eh, diba? Hindi tayo tumatanda sa utak. Nagmumuha akong gano'n. Pag-split ko, naramdaman ko. Pasensya na sa mga mga nagmamaneho dyan. Doon, yung bakit nagmamaneho? Sinubukan ko sakyan eh, hindi ko na. Kaya nagmamaneho kasi sinubukan mo sakyan. Yan. Siya sa mga nagmamaneho dyan. Sinubukan ko yung sakyan. Naramdaman ko na may hindi ko alam kung naputol yung ligament or basta parang anong gumanon eh, sa baba pa lang. Tapos yung pagtayo ko, alam mo yung mga newborn deer sa National Geographic, yung sinusubukan tumayo. Parang ganun ang itsura ko. Oh my God. Pero alam ko nung may mali. Pero syempre yung next ko, si Ray Mamuad. Syempre fear mo yun as comedian kasi pag awkward, may serious na nangyari. Sira na yung show. Eh hindi pa ako yung last eh.
So, parang pinuso ko na lang. Thank you very much. Dito si Raymond mo. Tapos nagpuso pa kami. Tapos sinubukan ko mag-walk normally. Pero parang talaga akong deer sa National Oh Geographic. my Parang God. iba na. O parang yung puppet. String puppet. Na parang yung paa mo. Hindi na. Tapos syempre, mga komedyante yun. Tapos komedyante rin ako. So humingi ako ng wheelchair. Syempre, kinukonfirm pa nila na parang masakit talaga. Talaga, seryoso? Oo, masakit. Seryoso? Kasi di ba, parang may ganun pang... Puro komedyante pa naman yun nandun. Oo eh. Tapos, Akala nilang ni-joke ako, pero hanggang sa... Di masakit talaga pa yung wheelchair. Tapos yun. Tapos, alam ko na eh, kasi mararamdaman, di ba ganun nga rin yung mga na-Achilles heel. May kaibigan talaga kasi ako na Achilles heel din. Tapos parang mararamdaman mo eh. So parang hindi siya muscle strain lang or ano, parang may nasira. Hindi ko alam kung naipit nga sa pantalon so na-limit yung stretch. Maraming packs yun, diretso na ako sa ospital. Tapos hindi ko na rin kinukwento sa OCD story kasi parang hindi ko naman siya brand eh, yung mga ganong overcoming adversity vlogger. Parang papatawa pa rin ako. Tapos, yung gano'n. Tsaka ako nakakwento sa podcast ko kapag kumbaga kapag nakakalakad na. Buti nga ngayon, nakakaupo na ako. So yun, ano talaga. Pero nag-kill yung joke. Sabi na biggest laugh of the night. Hindi ko alam kung consolation prize na lang yung para... bigay nyo na sa ano? Bigay nyo na dun sa ano? Oo, ikaw na. Na-injure eh. Pero yun, makikita mo yung mga tunay mong kaibigan eh. Dahil parang hindi na nag-curtain call sina James, GB, sila nag-drive. Alam mo yun, kahit, di ba, sila star doon. Tapos pumunta agad si Chi kahit na madaling araw. Yung mga ganun. Tapos yung mga kapatid ko, andyan na agad. Parang kasi nakakatakot siya eh. Tapos yun nga, as may edad ka, kunyari may mga kinukwento yung physical therapist ko na ito na hip replacement, ito na, parang inisip ko, hirap siguro nung kawawa. Parang hindi mo na, pag siguro unknown yung nangyari, mas masakit eh. Kasi yung sa akin nangyari na eh, so parang alam ko na. Pero pag narinig mo pa rin yung Achilles, parang, ikaw, kumusta ka? Tapos ako hindi makatayo, alam mo yun. So parang naging reality na yung, yung makasakit sa, parang, di ba? Kailangan mo ng alagaan talaga katawan pag gantong hindi na tayo yung college na walang stretching. Hangover mo, 3 hours. Biski yung inom ngayon pa, hindi na ako. Wala, ako din. Minom ka pa ba? Mga ano na lang, hindi na siya walwal for the taste. Di ba? Yeah. Ano na lang. May nainom ako sa isang bar eh, parang nakalimutan ko yung name, pero parang gochujang. Ay, ang sarap naman. Ang creative eh. Ang creative. Parang big. Basta ganun yung name ng bar. Familiar ka ba? Parang, sa may ano yan? Sa may Makati? Iba. Hindi sa inyo. Sayang. Puta, papasok ko na eh. Ganda. Sa iba pala to. Big Black Wolf. Big Bad Wolf. Sa Big Fuzz. So, gano'n na lang for the taste. Di ba? Tapos, hindi mo na rin kaya yung loud musics. Di ba? So, parang saktong chill, linuman na lang. Gano'n na eh. Parang kasi, ang haba ng litanya ko, no? Pero kasi, may mga nababasa akong poems about youth. Di ba? Parang farewell to youth. Yung mga rage against the dying of. Na napaka-negative ng dating. May nakita ko sa YouTube. Si Carl Jung. Sikat na psychologist daw yun eh. Sina Sigmund Freud. Yung mga inaral natin nung ano. Araling Panlipunan. Mga ano yan eh. Katropa yun nila Lapu-Lapu eh. Yan. Sila yan. Sabi niya, life begins at 40. Mentally. Sabi niya, hanggang mag-40 ka, nagre-research ka pa lang eh. Kung sino ka. At ngayon mag-40 ka na, kumbaga ngayon pa lang yung magsisimula yung life mo. Kasi parang,
ang medyo tinatanggap ko na hindi na ako pwede mag-PBA. Yan. Pwede pa sana kasi na-injure ako sa show. Pag ganun So, na doon nag-down sa akin na. Pag ganun ano na eh. Tsaka Oo. di ba, kinukonta ka ba nung yung Japan League? Oo. Daiso, ano ba Oo. yan? Daiso Cup? Oo. Binibideo all ako kasi nabubukas yung Face ID. So yun, yung may mga parang, di ba, life begins at 40, para mas positive yung speed. Hirap Parang- naman kung Oo. sasabayan mo din yung paano, kung sasakyan mo lang din yung parang tumatanda ka tas nagde-deteriorate, ganyan. Di talagang madi-deteriorate, di ba? Ganda mentality yung life begins at 40 kasi parang na-test run mo na yung kalahati eh. Di ba? And then, ngayong na-test run mo yung 40, mas kilala mo na yung sarili mo, alam mo na kung ano yung mga na-develop mo, doon mo pwedeng gamitin, di ba? Ang dami rin Vic na kunyari, example lang itong huling nangyari, di ba kay Demi Moore, nanalo sa MMFF eh. Demi Moore? Si Demi Moore. Hindi ko alam ito Oo, nanalo siya best supporting actress. Si Demi Moore. Mm-mm. Congratulations kay Demi. Kasi dati pa nag-audition yan. And then si Demi Moore nanalo sa Oscars ba? Basta nanalo siya ng best Awards niya ba actress. yun? Oo, pare, 'di ba sinasabihan siya na Wow. siya, popcorn actress daw siya na hindi capable na manalo ng award. So parang sipin mo, tagal niya nang ginagawa niya. Demi Moore pa siya ang sobrang sumikat. Pero parang nung tumanda siya, dito niya pa na-achieve yung ganong award and ganong recognition sa industry na ginagalawan niya. Sarap din isipin. So, sabi niya, check nyo na lang kung ano sinabi niya. Pero basta inspirational yung sinabi niya na Ayun, parang find your own, alamin mo yung value mo. And yung value mo naman, sabi mo nga, di ba, parang overtime mo naman siya malalaman. So, si Demi Moore na lampas 40 na, dun niya naramdaman yun, dun niya na-achieve yun. Parating pa lang ang maraming pwedeng ma-achieve, Ayun, speaking of, na-battery low na yung ang career earphones ko. Ay, Ang ganda kasi ng sound nito eh. Ang ganda ng Kaya hindi ko sound ng talaga- kaya pala. Oo. Yan pala yung Yung nagsabi sa akin, pakanta pa eh. Opera singer. Ang galing. Pero daming kwentong ganyan, yung miski si KFC. Diba si KFC? Matanda niya na nabuo yung, diba? Yung mga ganun. Tapos, I guess, importante lang, yung playful ka pa rin. Pero, hindi ka na nag-i-split. Kaya pa, ibang ibang laro na. Ibang laro na. Mas mas, baka less physical talaga, more, more intellectual, aerobics, ganyan. Mas marami mas hasana yung mga utak natin by this time eh. And hindi pa rin naman tayo nasa point na nakakalimot tayo, di ba? Kaya feeling ko mas malakas yung mga utak natin eh. At this age, no? parang mas sinatanggap mo yung mga pagkakamali mo kasi kahit hindi siya hindi siya cool tanggapin no. Dati parang kung ano yung cool doon ka di ba? Pero ngayon parang may sarili ka ng reflection na-experience mo rin ba yun? Yung parang wala ka na masyadong yung sinasabi lang hindi ka na conscious. Hindi ka na masyadong conscious. Na parang, hindi naman sa wala ka ng paki sa itsura mo or something. Pero parang hindi ka na, dati kasi talaga grupo-grupo di ba? Tapos parang may fear of missing out. Tapos makikita mo yung mga feed mo ngayon, parang joy of missing out na parang,
ayos tong tinatarget ako nitong Instagram, di ba? Kunyari, ikaw sa business mo, I'm sure marami na rin kayong tinanggihan na either not worth it or hindi minamatch yung value nyo or masyadong mahaba yung trabaho for the compensation. Di ba? Parang nakakapili ka na rin in a way. Kasi napag-usapan din namin to ng dog trainer namin ni Chi. Mga kaedad ko rin more or less. Parang ngayon talaga, pipili na siya ng client na kung sino yung di ba? Tapos parang pagka iniisip ko yun, naging thankful din ako sa comedy gods. Parang dati talaga hassle ka talaga di ba? Lagi kong example dati yung mga Titan X3, yung mga ganong radio ad. Mga malabong, hindi ko naman sinasabing malabo yung ganon, no? Pero parang, di ba, hindi ko naman branding yun. Pero papatulan mo sa ngayon, pag nai-split mo na, nai-split mo yung totoo, iba na rin. Kaya, nag-split na rin ba yung tunog ng earphones mo? Meron pa naman. Meron pa. Kaya yung pa. Anchor kasi pag sinabi ng battery low, mga 17 days pa yun. Oh my God. Oh. Ang ganda. No? Sana ganyan kasi din ang... Actually, itong earphones na to, since birth, gamit ko siya. Oh my God. Ngayon lang nalubat. Ngayon ka lang sa Anchor pa. Grabe. Hindi ko alam kung gusto nila tayo sponsor. Tingnan natin, Well, tayo, hindi naman tayo namimilit sa ganyan. Kung gano'n na tayo, ganyan ang mentality pag nasa gantong edad ka na, 'di ba? Hindi wala nang pilitan 'yan. Kung ikaw, men, ano ang feeling mo ngayong magse-settle down ka na? Ika nga, 'di ba? Isa pa yan, may nakita ko Instagram Reels na parang hindi naman masama mag-settle down. Sabi niya, everything settles. Sabi mo, everything settles. 'Di ba? Yung alikabok sa langit, 'di ba? Coaching mabilis. 'Di ba? Parang hindi naman siya hindi na exciting yung, di ba? Nakita mo lang yung the one. So anong mga emotions tsaka anong parang paano ba? Parang hindi siya yung hindi talaga siya yung parang lumalapag talaga siya sa time na hinahayaan mo lang siya Yung hindi mo masyadong pinipilit. Kaya nung panahon na, alam mo yun, alam mo rin yan, Vicky, syempre, nung kasagsagan ng kasinggilan natin, gigil din tayo magka-partner, nakikita mo rin yung mga ibang friends mo na, may naharap nila yung partner nila, ganyan. 'Di ba? Pero, ma-realize mo rin na hindi mo siya pipilitin Parang, kapag ka naging ikaw muna ikaw maging ikaw lang ikaw. Parang ganun. Kasi hindi yun magiging sustainable kapag tinry mong maging ibang tao or mapunta ka sa space na hindi ka naman komportable, tapos dun mo mahanap. Parang ganun. So parang, may sense ba yung sinasabi ko? Sinasabi ko lang ay hindi siya inaasahan, pero nung nandun na siya, mararamdaman mo siya, at hindi ganun kahirap para sa akin yung na magsunod-sunod yung pangyayari na kami sa Bumble, nag-pair, and then mamaya magkausap na kami tuloy-tuloy, mamaya nakita na kami, mamaya nasa date na kami, mamaya lumabas na kami. Parang ewan ko kung ba't hindi siya ganun ka-hardworking on both ends, tingin ko. Parang lang siya, seamless. Even yung pag-usap namin, paglabas namin. So, may ganun Siguro may parang may konting respeto ka rin sa mga nangyayari lang as it happens. And then... Ang ganda kasi parang pareho na kayong nakasettle, bago kayo nagsettle together. Yeah. Parang ganun no? Oo, kasi galing din kami sa mga mga hindi nag-workout na relationship. And sa totoo lang, parang syempre, bit-bit mo rin yung mga bagahe nun, bit-bit mo rin yung mga worry mo galing sa mga experience na yun. Pero, kakaiba pagka nandun ka na sa moment na yun, nararamdaman mo na,
hindi siya sobrang effort for me. Parang kahit na ganun yung mga bit-bit namin, hindi ko alam kung bakit ang sabay niya sa flow, yung pag magkasama kami. Parang ganun yung nangyari. Parang hindi siya ganun ka... And nanggaling din naman ako na sa nag-try din akong mag-date ng iba, mag-try, and alam ko rin yung feeling na, sa isip mo, okay kami nito nung tao na to. Pero pag nandun na kayo, hindi mo mapipigil kung anong totoong nangyayari, no? Na awkward pala o kaya hindi tumutugma. Parang ganun. So, hindi mo siya mapuwersa Pero nung kami ni Rich, hindi ko siya masyadong iniisip. Napaka-seamless. Lumalapag Kaya sinasabi mong nagsisettle. Nagsettle talaga siya and natural at organic yung pagpantay na ganun. So, ganun ang nangyari. And then, ayun, parang mararamdaman mo na lang siya And then, wala lang, ang kakaiba. Hindi ko rin ma-explain Parang, ang ano ko lang, parang sa point na sobrang conscious ka at sobrang pinipilit mo yung mga bagay, hindi siya nag-settle. Pero nung nag-relax ako, at saka nag-trust ako sa sarili kong pagka ako, doon siya gumana. Parang ganun. Ganun. And ganun, ikaw ba, Vic? Kayo ba ni Chi? Ganun din ang nangyari sa inyo? Parang mas magulo ata buhay ko Pero parang ganun nga, yung experience ko at least, yung level of comfort andun Na parang tropa, hindi naman tropa, no? Kasi matagal, may minsan mong balakan ako before. Pero, yung parang, yung sinasabi mong hindi awkward. Di ba? Hindi awkward. Yung nag-uusap kayo, tapos nag-iisip ka ng ibang bagay, tapos yung parang ganun. So, yun nga, no? Tapos yun naman yung dream ng lahat na, kasi may episode din tayo sa Linya Linya show na, di ba, commitment. Yung sinabi ko, cellphone nga may resibo, di ba? So naniniwala talaga ako din sa kasal and yun naman yung wina-work din. At ayun, sana nga mapunta rin doon. Tapos ngayon mo mararamdaman yung genuine na tuwa kasi kinakasal din yung mga kakilala ni Chi. Nakaka-touch kahit hindi ko sila kilala. Parang sinasabi ko kay Chi, salamat sa pag-invite kasi naramdaman ko yung love ng seri. Alam mo yun, nakikita ko yung emotions niya. Tapos ako pag nakikita ko na, ayan, nung nag-propose ka kay Rach, parang si Chi excited and then excited kami and then nakita ko na nag-move kayo sa condo, talagang, alam mo yun, kasi matagal mo na kinukwento yun kasi pandemic ba yun di ba? So parang sugal siya Parang nag-settle ka, pero marami ka rin sugal na ginawa no? Para siguro ewan ko reading into it too much pero since siguro entrepreneur ka mas naging natural siguro siya sumugal no kasi kaya tatanungin mo siyang ikasal hindi rin naman sure yun di ba or alam mo yun dinala mo yung pamilya niya sa isang comedy show hindi mo rin sure kung for you or against you di ba so parang marami ka rin sinugal siguro na pero nga since entrepreneur ka or ganun talaga yung mentality mo na parang natural sa yung ba sumugal Baka ko na rin yan, Vic, diba? No? Parang gusto ko rin na pag-uusapan natin kasi wala rin naman akong time masyadong himayin to no? Pero baka sa perspective ko everything's go with the flow lang, parang seamless. Pero sa totoo lang, baka nga over the years dahil built na ako maging ganun, marami rin akong ginawang going out of my way para rin mapunta sa path na to. So, marami to sa totoo lang, looking back, marami din. Even yung pagpasok lang sa Bumble. Kaming dalawa. Ako nagbabumble na ako, pero si Rich sobrang getting out of her way yun. Kasi hindi siya ganun. Hindi siya nagaganyan. May nagbuyo lang sa kanyang mag-Bumble.
Tapos nung nakita niya ako, nasabi niya, shit, this is the one. It's over. It's over, putang. And Swipe install right niya yung yan. app. Tama na Binenta to. niya yung smartphone. Ayan. Nag-Nokia uli siya. Ayan. Pinadisconnect niya na yung internet. Tapos na to. Tangina, hindi kami nagkakilala siguro kung ginawa niya talaga yun, ano? Pero swak din eh. Parang sumwak din siya sa circle mo eh, no? Kunwari ako, ang isa sa sinasabi ko lagi, yung highlight talaga ng 2024. Salamat kay Red Oliero. Yung absolute mega best. Kasi para siyang group date, barkada trip, trabaho in one eh. Tsaka sightseeing. Diba? So parang kasama ko si Chinon, kasama ni Red si, alam mo yun, parang subwak din sa mundo natin eh na. So, nakakatawa na. Lucky. Ika nga ni, Britney. ika nga ni, yung kanta ni, Britney Spears. Or yung kay, yung kay Rico Blanco, yung, Ay. I'll always be the lucky me. Sabi niya. Ang ganda niyan. Tsaka masarap yan. Lucky. Oo. Si Rico pa talaga. Pero, ako, Vic, wala. Hindi na natin nasunod yung maikling episode kasi masyado naming na-miss yung isa't isa eh. Pero, Ilang minutes ba tayo? ano no? Ilang minutes? Okay Ilang lang. minutes na ba tayo? Hindi ako nagbibilang. 47 minutes. Ganun? Pero Vic, ayoko kasi time zone. ayoko matapos yung episode na hindi rin natin na pag-uusapan yung syempre maganda na top na rin natin yung ito rin naman yung mga malaking pagbabago sa buhay natin no after 5 years nung sinimulan din natin yung Dalinya Linya show. Kanya-kanyang karera, iba na, pero yung love life ano na rin andyan na. Yung sa'yo lang ang super saludo at proud ako, men. Grabe yung palo nung intellectual wall din sa charts, And super happy ko lang din kasi alam kong yun din yung magagawa nung nag-solo tayo eh. Siyempre, ikaw parang marami ka talagang thoughts. Marami kang, grabe, parang yung utak mo may utak din eh. Parang ganon. So, marami kang isip. And nakita ko na rin naman yung journey mo rin na nag-guest ka rin. Ganda rin kasi ikaw rin yung naging takbuhan na podcast ng mga nakikinig ng comedy, nanonood ng comedy, sumusubaybay sa comedy. Pero pinaka pumalo siya nung Victor Anastasio as Victor Anastasio na siya. POV. Point of Victor. Ay, yan. So, ayun eh. Nung POV mo na. Salamat kay Phil Dicini ng Spotify. Ay, shout out kay Suporta Phil. talaga yung Spotify lagi. Siya yung nagsabi na subukan mo mag-solo. Tapos yun yung sinabi niya eh. Parang sinabi, trinay ko na yan dati. Tapos parang nanlisik yung mata niya, tapos sinampal niya ako gano'n. Sabi niya, hindi joke lang, hindi ka si Phil. Sobrang opposite eh. Sobrang bait. Sobrang bait ni Phil. Pero nananampal. Sabi niya, nananampal ng pera. Yeah, nananampal ng pera. Sponsorship. Pero yung sabi niya, itry mo bigyan mo ng parang life lesson din. Sabi niya, pag hindi gumagana, ibig sabihin, hindi niya sinabi to verbatim, pero parang pag hindi gumagana, bigyan mo pa ng time. Kasi nag-a-adjust din yung mga tao eh. So parang nung binigyan ko nga ng time, ayun, umalagaw naman yung mga naiisip ko lang. Ayun. At ikaw, talagang pinursue mo talaga yung yun ako natutuwa. Passion mo talaga yan eh. Yung hip-hop scene na pati local, di ba? Kasi between us, mas ka naman eh, mas aware ka sa local scene, di ba? Kilala mo yung mga mga hip-hop bigs like Comic Ali, Victor Anastasio. Yan, sila yan. Kasi mga nag-establish yung nag-lay ng foundation sa hip-hop industry. Local yun, daming... Straight face mo pa tayo sinabi yun eh. No? Tapos yun, si Comic Ali, Victor Anastasio, tsaka yung mga distant second na si Jojo ko lang Pero talagang pinursue mo, no? Tsaka parang nakuha mo yung respeto nila eh.
nakakatuwa lang na from audience. Di ba? Para naging ano ka na eh. Naging parte ka rin nung circle at ano. Ako naman. Malaking tulong din I'm sure sa industry yun na, di ba? May following yung linya-linya na napupunta yung fellow 22s. Di ba? Ako sa ngayon, ano pa yan, no? Parang nasa phase pa talaga ako na super thankful and overwhelmed ako na wow, nakakausap ko tong mga tao na to na sobrang nilulook up ko. Kaya na, ano pa ako, nadadapa-dapa pa rin ako. Hindi pa ako masyadong sanay. Pero, inaano ko naman, tinatry ko yung best ko na mabigay yung kayang mabigay na magandang conversation sa kanila. And, ako lang, natutuwa ako sa atin, Vic. Feeling ko yung nangyari rin ay babalik ka sa sa core mo. So, back to basics, kumbaga. And I feel like ito rin yung ginagawa natin ngayon, back to basics, no? Going back to the roots. Kasi, maganda naman. Kasi nga, ang ganda na dinaanan natin. Tumanda na rin tayo, dami na natin dinaanan. Dami tayong na-try. Pero, again, yung pinaka-natural, nasa core mo, yun yung babalikan mo eh. So, I guess yun yung sinundan mong path sa sarili mo. 'Di ba? Stay the course, comedy, and then podcast, and then itong, grabe rin yung content mo, Vic, na yung mga reels mo na napaka-natural and organic, pinaka-raw thoughts mo na sumasabog, ganyan. So, parang binalikan mo lang yun. Ako naman, parang mahilig talaga rin ako makipag-usap, makipag-converse. Kaya parang, siguro binalikan ko lang yung mga basic interests ko. Kaya natural din for me naman na na kumausap ng hip-hop. Actually, Vic, ang realization ko nga rin siyempre, tinry ko rin naman kumausap ng iba't ibang tao, di ba? Nasa literary scene din, o even leaders, government officials, ganyan. Ewan ko, may ibang level of connection lang din ako sa hip-hop eh. Dahil, kaya medyo minsan excited din ako masyado sa conversation kasi kinikilig din ako eh. Kasi yung mga gusto kong pag-uusapan dun eh. So parang medyo naka-feel at home ako ng konti dito sa eksena na to. Kahit na, oh my God, ang layo-layo naman nung mga nagawa nitong mga kausap ko sa hip-hop industry. Pero parang having that small space lang na komportable ako, na nanonood ako, fan ako, meron akong maliit na space na pwede kami mag-usap, at least meron akong konting ambag naman. Parang ganun. Ganda yung sinabi mo, parang back to basics. Kasi kung ano yung... Kaya parang pag ikaw kasi parang meron kang natural air na, alam mo yun, magang kausap, ganun, tsaka nakikinig talaga. Ako, kaya sinabi ko rin magulo yung buhay ko. Yung parang ang dami kang, di ba, ang dami ko na rin. Ikaw kasi parang nakita ko sa'yo, linya-linya. Talagang binuo mo siya eh. Na parang parang dami ko nang dinaanan na, di ba, parang acting, mga ganun, mga writing, hosting, ganyan. Tapos ngayon, medyo tinatanggihan ko na rin yung mga, ang tagal ko rin na gano'n, wedding hosting, yung mga gano'n. Na parang yun nga, babalik akong, makikita mo yung sarili mo sa gulong yun eh. Na parang sa tingin ko, ito yung path ko. Pero feeling ko, in a way, di ba, kailangan naman natin daanan lahat yun para Ayan, yung binayaan nga rin ng comedy gods na parang, talaga podcast, parang, yung stand-up talaga, iba yung, alam mo yun, parang gano'n eh. Diba? Tsaka yung podcast, yun yung mga hindi mo bibitawan talaga. Tsaka yung mga contact sa atin, mga sponsors, mga parang, guys, kalma. Naka-start pa lang ng year. Ang dami na agad nag-email sa saan yung email ulit? Sa linyalinyaph@gmail.com. Tsaka pwede naman nila tayong diretsuhin sa mga kanya-kanya nating Instagram at Victor Anastasio at Ali Sanggalang at Linya-Linya. Diba? Talagang ngayon as we speak, ito, may mga nag-email na yun. Ayan. Hindi pa na-published Hindi pa ba release? Hindi pa release. Kapit bahay mo ba sila? Narinig ka ba?
O yung mga matatagal na naming pinariringgan dyan. Never too late, no? 'Di ba? Life begins at 40, no? Yung mga kausap natin na mga nabanggit nating Ford yan, mga yan, 'di ba? Kahit na-afford na natin yan, tatanggapin pa rin natin yan. Ayun, yeah, ating episode talaga kailan may last catch-up natin? Sa Spotify event din. Oo nga, no? Matagal na. Sa Spotify event. Big Pass, matagal-tagal na rin. Oo. Kaya ito guys. Natin to para Ito nga naisip ko. Sige. Hindi, go. Parang dati kasi, parang gawa tayo ng something, parang maging podcast superstars tayo ngayon. Ang bilis nangyari na success sa atin eh. Almost overnight, yung Linya Show. Number 5 tayo internationally. Nakikinig yung mga hindi marunong mag-English tsaka Tagalog. Nakikinig sila. Just to hear yung essence lang. The tone, so ngayon, nasa tama kasi yung yung timbre ng boses natin. Kaya minsan, wala naman yan sa message eh. Nasa tunog yan eh. Yan, kaya podcasting talaga. Oo. Nakikinig yung mga pet elephant nila, ganun. Nanganganak, alam mo yun. Anyway, ngayon, yung pagbalik natin dito sa Living the Filipino Life, parang baliktad na parang a break from podcast superstardom. Parang binabalikan lang natin yung mga dati pa yung mga true, yung mga hindi naikinig dahil podcast superstars lang tayo. Yung mga naikinig ever since. Yung nakikinig ng one episode na hindi pa tayo podcast kasi second episode superstar tayo agad. So yung mga nakikinig ng first episode na yun, para sa inyo to. Para sa inyo to. Dito lang namin na-feel na simpleng mga tao lang kami. Kasi after kasi nun, medyo nasa ibang na kami. Ibang level agad eh. Kaya parang ganito pala maging ulit, simple at normal. Kaya sumasakit. Yung ganda na acting eh. Parang yung mga showbiz talaga na Nangingit sa manood ng sine eh. Ang ganda ng ngiti eh. Kung kuya acting eh. Pero Vic, itong naisip natin. And again, ito guys, parang hindi ito nang galing sa isang mahabang meeting, isang message at isang voice message ko lang kay Vic to. Katulad nung paano nabuo yung Linya Show before. And I feel like na parang masaya lang siyang gawin, no? Kaya binalikan namin tong ganitong style of recording. And sabi ko nga kay Vic, yung song namin na yun na Living the Filipino Life na tumatak sa nagmark ng ng talagang naghudyat ng golden era ng Filipino hip-hop, no? Pero yung sa mga party ni Didi. Dalawa lang yan, party ni Didi tsaka party ni Chavit. Diyan pinapatugtog yan. Pucha. Pero ito yung flagship episode ng Living the Filipino Life. Yeah. Sipin mo, ilang taon na rin yung song na yan. Namamayagpag pa rin sa Spotify. Pero ang plan namin ni Vic dito, kung ano naman ang lumipad sa isip namin sa pang-araw-araw na buhay, pwede natin pag-usapan dito. 'Di ba? And yan ang naman. Yan ang sinusunod natin. Dahil sa mga nakikinig din, sa mga komplikado natin mga buhay, marami na tayo masyadong iniisip. And ito yung pwedeng puntahan natin kapag gusto nyo ma-bad trip. Gusto nyo na-promote kayo sa trabaho, gusto nyo ma-bad trip. Oo, pagka gusto nyo pampababa ng konti, masyado na kayo masaya. Pero gusto nyo ma-bore, ganun. Gusto nyo ma-bore. So, pero ito, sana ito. Oo. Pagka gumaling na ako, mas, nakaka-drive naman na ako eh, pero kailangan pang, naglagay tayo kami ni Chi, kasama pa siya, tapos tag-aakay pa. So, parang, pag mas, na ako, mas, susunod niya ako samahan. Pili ko, game niya naman ako samahan dyan sa, pwede rin. Pero, mas okay talaga na in person, tapos kwentuhan after, alam mo yun, inuman ng vitamins. Yan. Pwede kitang puntahan dyan, Vic, kung gusto mo. Pwede yun. Pwede rin. Para dyan ka lang.
Pwede rin yan. Kung asang ka man. Message mo ako. Alam ko busy ka eh. Kasi kaka-finish mo lang mag-count ng billions. Alam ko eh. Medyo Kaya medyo na-risked. Oo nga eh. Amoy ng sasawa na, nanawa na rin ako sa amoy ng amoy barya. Salapi. Amoy ng barya. Tigbe-bente. Oo, message mo lang ako. Dahil ang ginagawa ko ngayon, nagsiself-reflect, tsaka nagpi-physical therapy. Yeah. Ayun. Namimiss kumita. Yeah. Ayan. Pero at least ito, habang nasa recovery period ka, at least nakaka-catch up tayo. At saka nadadamay pa natin yung millions and millions of listeners natin. Yeah. Worldwide, no? Kaya abangan nyo, no? Ito yung unang episode lang namin ni Vic, pero plano namin maging series na ulit tong pag-uusap namin. Hindi naman tayo, Vic, hindi naman talaga tayo nawala kasi una, yun niya, may kanya-kanya tayong pod. Pero even nung pandemic, nakailang episodes din tayo na pasulpot-sulpot. Pero this time, tingin ko okay din na matuloy-tuloy para may aabangan din sila, no? Yan. Kung sa mo, kapwa superstar. Napapagod diba? na rin ako. Oo, di ba? Kasi kunyari, nung nag-online, sabi ni Aling ganun, parang, ano ba naman itong mga Hermes bags ko, ang dami masyado. Tapos sinabi ko, I can relate. Di ba? Iisipin mo, sinabi ni Aling. Parang bakit ang sample? Bakit tayo may Hermes bags? Hindi mo na sa partner natin eh. Atin mo yun, na atin. Atin talaga. Ay, Nako. So, dito kami nag-i-imagine. Pero totoo na parang, pero parang, diba, hindi siya na parang, kasi alam natin yung pinagalingan natin. Like, nagtatanong ako kay Red, tsaka kay na James sa group chat na, tungkol sa theater, ganyan, sa live stream. Sabi ko po siya, nakaka-proud din, no? Iba, ang layo na narating natin mula sa message na, na kanino yung, platform ng stage. Nasa akin kasi yung, kasi nagdadala kami ng sariling stage yun sa podium, as in literal. Syempre, kotse lang yun. So, divided into 4 yung stage. So, na kanino yung stage? Parang gano'n Ngayon, mayroon ng, diba? And ikaw from mga stall, mga bazaar, diba? Ngayon, ikaw na yung ka-arrange ng venue kung saan yung mga bazaar. Naging organizer. Event organizer na. Oo, diba? Pero Vic, ikaw na nagbibigay ng platform sa yung jeepney artist, yung mga ganon, diba? Hindi niya na nagbibigay ng platform sa mga yun. Ang maganda dyan, Vic, yung mga nakikinig sa atin, naku, may kanya-kanya rin silang mga no? After 5 years, no? Oo. May kanya-kanya rin yung simula siguro ng pinakinggan nila tayo. Tapos ngayong nakikinig sila ulit ngayon. Grabe, nandun pa rin sila. Siguro next episode Lilipat na. Lumilipat na. Ang ganda Lilipat na. Pero sa totoo lang, kung meron kayong after 5 years na kwento, di ba? Sulat niyo sa papel, pura siya sa puwet niyo. Puta, wala akong pahalang Pero isend nyo pa rin sa amin. Kapuro siya sa puwet niyo. Oh my God. No. Pero totoo, no? Medyo naman to, reminiscing episode and gratitude episode. Kung ano man ang mga narating natin. At saka mga hindi narating. Magandang muni-muni rin to. Para, gano'n di ba? Kaya yun, no? Sana,
Abangan nyo yung next. Mag-subscribe kayo dito. Subscribe din kayo sa mga podcast namin ni Vic. Pakinggan nyo yung Intellectual Wall. Pakinggan nyo yung The Linya Linya Show. Pumunta kayo sa mga events. At grabe siguro, looking forward din to 2025, Vic. Dami ring mga parating dyan. Pero, feeling ko, ilagay na natin yan sa go. Pero ako nabasa, kasi naalala ko doon yung sinabi mong wala, nandun pa rin sila, no? Parang in a way, kasi di ba nandito ako ngayon? Kasi parang kailangan ko ng aruga di ba? Parang ang vulnerable ko. So parang ganun daw yung hero's journey Yung parang aalis ka sa comfortable na lugar. Tapos magkakaroon ka ng challenges. Kaya mas makikilala mo yung sarili mo. Parang ganun yung nangyari sa atin di ba? Nung tayo. Naglinya-linya show, nakilala mo yung sarili mo. Nag-grow, and then may mga challenges. Di ba? Nagkukwentuhan naman tayo. Ang dami nating challenges. Tapos parang babalik ka. Ako literal, di ba? Sa home. So parang minsan kasi ganun na parang akala mo bumalik ka or nandun ka pa rin sa same spot. Akala mo walang. Pero hindi naman kasi lahat. Pwedeng maging katulad namin. So, hindi. Kasi sabi ko, kasi di ba, kahit bumalik ka sa, kanya, naglinya-linya show tayo ngayon. Parang nag-full circle siya no? Na, wala lang. Ang ganda lang na idea mo. Kaya nag-game agad ako Game, kasi dami nating kwento individually and magkasama, di ba? So naman hindi siya either or May sarili tayong thoughts pero meron din na pag dalawa rin tayo, iba rin And ako, namimiss ko yung ganito, Vicky, kasi hindi ko naman to ma-achieve sa interviews Kasi it's mostly facilitating yung thoughts nung kausap ko Pero ako nga, yung sarili kong takes din, hindi ko rin masyadong nagagawa. Kaya, and magagawa mo lang din yan kapag magagawa mo lang din yan syempre kapag komportable ka dun sa kausap mo. So, ganun din naman yan sa mga nakikinig kapag mga tropa nila, mga kaibigan nila. So, yan ang kaya yan ang looking forward din ako. Kaya ito, ang unang ayaw na namin ubusin ni Vic yung mga namin, mga thoughts namin kasi naka-1 oras na kami. Pero grabe tong flagship namin. Kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat sa mga, again, sa mga nakinig mula simula at saka sinubaybayan yung mga kalokohan namin ni Vic along the way na individually and collectively. Maraming beses na nagkukrus ang landas ng Comedy Manila, ni Victor mismo, sa linya-linya, at saka sa mga ginagawa namin in life. Kaya salamat sa inyo at sana subaybayan nyo next. Yun. Ingat guys. Salamat Vic. Kita-kits sa susunod. Salamat. Next time. See you next year. Sige. Ingat. New Year. New Year ulit. Ingat guys. Bye-bye. Sample. Sa bahay, mahilig tumambay. Living the Filipino life. Sa kanto, sa gilid, tataga.